Mayong gabi sa tanan. Adlaw na usab karon nga Biyernes para sa atong Bible study. Itsa 18 sa September. Akong nabalitaan nga sa katapusan ko no na anay mga tugutan nga mga provincial bus nga mo travel. Kasagaran sa mga simbahan diri sa Opon, nagasimba na sila. So kita kahaini no kanus akata pwede na presume sa tong simba. Ato na lamang kang humano ning September o niya first Sunday of October basin pwede na ta makatigom no. Ato parang panidaan pero with kuan yun, mag-observe gyapon tag protocol. Anyway, padayon ta sa atong topic. Ako kabalo kon mahuman ba ni nato karon ang gikan sa verse 10 to verse 24. Katapusan nga kuan. So blessed with all spiritual blessing, part 15. Ika-15 ni nato nga topic. Magampo ta. Salamat Lord nining talitapos na sa among pagtuon sa Book of Ephesians. Nasayod kami nga ang Book of Ephesians mao imong plano, blueprint para sa church. Salamat Lord nga nakaton mi og daghan mahitungod niining libro. Salamat Lord nga pinaagi niining maong libro imong gi saysay kon unsa ka blessed kami, unsa ka blessed ang imong katawan, ang church sa mga espirituhanon nga mga blessings. Niining gabhiuna among i-tackle ang subjects mahitungod sa spiritual warfare sa believers. O tabangi kami nga masabtan namo ang nature sa among pakiggubat, pakigdumog, pakigbugno ini nga kinabuhi. Ginoo, pinaagi sa kaalam nimo ug sa dihog sa Espiritu Santo mo tuhop ni kanamo og makakita ni og mga kamatuoran gikan ining maong mga bahin sa kasulatan. Dalha kini o Dios nga mga punto diha sa matag usa aron nga niining pakigubat namo, apil na niini ang among pakigubat batok ining COVID, batok niining maong pandemic. Daghan kayong mga balita left and right nga pangabot sa lain-lain nga mga sides, Lord. Nami kahibaw og unsay lintunganay niini tungod kay facts man gyud nga naay namatay unya naapoy mga group of doctors nga nag-prove nga dili gyud ang coronavirus mo pinaka main purpose. Naay people behind this pandemic, Lord, nga ang tuyo mao gyud ang pag-collapse sa mga nasod sa ilang economy. Whatever it is, Lord God, the reality in the ground, Lord, daghay na nga matay. O gaampo ko nga kini usa ka eye opening sa tibuok kalibutan nga ang tao daklit lang ining kalibutan na mamatay. Ug tungod niya na dapat Ginoo mo himo kami og pagpili sa among eternity. Ginoo, pinaagi niining Bible study, malig-on kami, pinaagi niining pakigubat nga among atubangon sa ngalan ni Jesus. Amen. Start us sa verse 10. Nahuman ni adtong gikan sa verse 1 kutob sa 9 about the teachings of the family, the household,
nga titsing dito may tungod sa mga anak, ngadto sa asawa, ngadto sa amahan, ngadto sa mga sulugoon. So kompleto. Karon niata sa verse 10. Ingon si Pablo din, finally, my brethren. Abot na siya finally. Pag ingon niya finally, agpasabuti nga, finale na sa iyang sulat. Paingon na siya sa conclusion. O si Pablo sa under the influence of the Holy Spirit, he wanted to end the epistle of Ephesians. Buot niyang tapuson kini sa usa kapag pakita og senaryo nga kita nga Kristohanon nag-atubang kita og usa ka gubat. Mao ni nga ang iyang opening word sa verse 10 kay lahi naman ni nga topic gikan sa verse 6 to 9 may ton mo to sa household, karon gikan sa 10 ngadto sa 24, it's about spiritual warfare. Unya mingon siya, finally brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord. Ang iyang opening mao'y usa ka awhagayod nga tungod kay nagatubang ta ni ining pakigubat, dapat ang atong pagkalig-on diha gyud sa Ginoo. Ang atong pagmalig-on diha gyud sa Ginoo. Kadyot sa kay magbutang kog airplug kay nagbasing ang akong air. Okay. Gubat gyapon ni sa ako physically tungod kay so adtong December hangtod karon kanunay ra ko ga balik-balik ining dizziness, vertigo, basing air. Unya daghan ako napalit nga mga tambal, mga supplement ini. Daghan ako mga exercises nga research ini, wala gyapon. I've been to different experts, mga espesyalista, mga doktor, wala gyud. So my only hope is God. Ang libro sa medisina ningon nga wala gyud kuno ni tambal, pero kusara kuno ning vertigo nga mo hawa. Pero sa uban dali ra man ang hawa niya, ang ako wa man mo hawa, maayo pagka-accommodate. So padayon ta. Finally, my brethren, kini gi-address ko din ni Paul sa mga Christian. Wa man ni relevance sa dili Christian because they are not aware of the battle. They are not aware of the warfare. So put on the whole, awingon siya, be strong in the Lord and in the power of His might. Si Pablo buot nga ang atong kusog, ang atong kalig-on magagikan gyud sa Ginoo. Kining gubata, kining nga pakigbugno, ang kinahanglanon natong kusog dili ato. Wala magagikan nato. Mao ni ang gustong tinaw ni Pablo. Gusto si Pablo nga ang atong kusog niining maong gubat magagikan sa Ginoo. So, niya na ang iyang kuan awhag, ang iyang commandment. Ingon siya, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. The word wiles in Greek is methodia. Ang pulong methodia usa ka compound word gikan sa pulong nga method. That means
cunning or craft or schemes. Ano siya? Ato kunong ibutang ang tibuok nga hinagiban sa Dios aron kuno ta makabarog batok sa gitawag og methodia gikan diha ang atong English word nga methodia, that means technique, mga ways, mga methods or cunning arts, craft, trickery. Mao na siya mga saya na atik-atik sa kaaway, mga lingla o mga lances sa kaaway. So sa gubat nagay mga taktika, na ay mga gamiton nga mga method, na ay gamiton nga mga strategy. So mao kini ang pasabot ni Pablo ining wiles. Gikan sa Greek nga methodia, that means it is a trick, it is a strategy. Our enemy has employed many strategies to put us down and to pin the Christian down, because this is a battle. So mao ni ang mga admonition ni Pablo nga be strong in the Lord. Magbalig-on ta diha sa gahom og kusog sa Ginoo. Unya gawas anang magmalig-on kita, isulob nato ang hinagiban, ang tibuok nga armor. Kining pulong armor ang gibisaya ini hinagiban man gud. Labaw kaning armor, labaw pa sa hinagiban, kay ang hinagiban part ra na sa armor. Ang armor naga refer na sa tanan nga gear sa usa ka army, tanan nga gear sa usa ka Roman soldier nga hinganlan niya karon diha nya duna siya espirituhanong kahulugan. So sa Bisaya gud kay isulob ang tibok hinagiban. Kanang hinagiban kay weapon man na. Unya ang weapon is part of the armor. Ana siya, ako lang ang gi-explain ang armor diha. Full armor, complete armor. So ang complete armor mo na siya nga naglakip ni sa mga mosunod. Sulob ta sa tibok nga hinagiban sa Dios. Na ay hinagiban, na ay armor kita. Kay gubat man di ay ang atong nasudlan. So naagyoy tayo armor. Kunya kay ang setting ini panahon man sa Roma, diha sa mind ni Pablo, ang hulagway sa usa ka Romanhong sundalo uban ang tibuok ini nga gear mao ang nahimo nga illustration ni Pablo. Alangan man og ato ta gubat wala tay armor, sa panahon ni Pablo walay sundalo nga paasdangon sa gubat nga walay armor, naagyoy armor. Unya, dapat dunay armor. Ikaduha, dapat isulob ang armor. Ikatulo, dapat knowledgeable ka sa imong armor. Kay nahinomdom mo sa panahon ni David when he fought Goliath, gitagaan siya og whole armor. Unya arang kabugat kay mga bronze man to. Halos di sa kalihok. Unya dili wa siya mayus sa maong armor, iyang gihukas og matod pa niya, patyon ko ikaw sa ngalan sa akong Ginoo. So sulob ta sa atong tibuok nga armor. Dapat knowledgeable ta sa atong armor og kamaot ta mo gamit. Kay walay sundalo nga ipadala ngadto sa gubat unya di day ka mao mo reload, dili day ka mao mo extract
sa iyang magazine. Dili ka mao mo sukod og unsa ni kalaya og unsay site nga kinahanglanon. So dapat kuan na siya given na nga sa ka-army, get train siya daan sa dili pa mo abot ang gubat. Mao ni nga sa Christian chapter 4 pa dinhi gihatagan na ang church og fivefold gifts. No, sa fivefold gifts, apostles, prophets, evangelists, pastor, and teachers. Ang purpose nila, parihara ang ilang tuyo. To equip the saint to do the good works for the maturity of the believers, the body of Christ. So, gisangkap na mo. Sa verse 4 padaan, gitrain na mo sa blueprint sa Ginoo, sa plano sa Ginoo. Chapter 4 pa sa Ephesians, gi-bless na mo sa tanang spiritual blessing. O unya, gisangkap na mo daan aron sa pag-abot sa chapter 6. Diin maghisgot na si Pablo nga a believer, whether you like it or not, whether you are aware or not, you are involved in a spiritual warfare. The moment you accept Christ as your Savior and Lord, that is the time you are involved in a spiritual warfare. And that is why the final admonition of Paul to the book of Ephesians, he said, finally, brethren, be strong. Kanang pulo nga strong diha gikan sa Griego nga endinamo. That means to be strong, to be unmovable, to be steadfast, to be strengthened, to increase in strength. Daghan kayo ang hatag nga kahulugan sa Thayer definition. So, mao na tungod kay dunay gubat. And then we need to put the whole armor of God. For we wrestle not against flesh and blood. Verse 12 lang ta. So, finally, put on, pag-abot sa 12, the reason why we should be strong in the Lord and in the power of might, the reason why we should put on the whole armor of God is that because we wrestle. Makita nato ang gigamit nga termino ining gubata, wrestling. Kay kining panahon ni Pablo pagsulat ini, common kayo sa dula, sa games, sa Roma, ang wrestling. Mga dagko kayo glawas ini nga mga piniriso ni sa Roma ang ilang gihimong mura ba ang ilang sabong, ang ato diring sabong manokman, pero adidto ang ilang sabong tao mga piniriso na mo nilang kalingawan. Unya ang balaod, the strongest will survive. You need to kill in order to live. Mo na ang role sa Roma. Grabe ka brutal ang panggoberno sa Roma. Kay niadtong panahon na mga kaigsunan sa pagkahimugso sa church, ilalom sa Roman government ang Israel adtong panahon na may nasod Israel kay naulipon sila sa Roma. Mga kaigsunan ang maong paggoberno sa Roma, gihimo nilang murag kalingawan lang ang mga dinakpan. Na ay mga salida anak sa sini nga inana ang konsepto. Kadko kay glawas, kadko espada, unya. Mao lagi na ang role. You need to kill if you want to survive. Unya na ay sa salida sa sini na ay panahon nga ang iyang gikakontra iya rang kauban, ang iya rag yung amigo iyang suod.
Ya, dapat man yun maninuod sila og away. So mao ni ang picture gihatag ni Pablo. Kon karon pa ni dili na wrestle kay wala naman kaayo, di man popular sa ato ang wrestling. So for we wrestle not against flesh and blood. So Paul explicitly said that the nature of our warfare has nothing to do with men, has nothing to do with people. It has something to do with the spirit realm. Ang atong kontra dili tao. Atong kontra dili unod og dugo. Way unod og way dugo. Meaning, they are not human being. They are spirit being. They are spirit being in a form of human being. Diba? Na may mga inunta evil people. Kanang pungtan ka sa tao, dili gyud na siya personal imong gikapungtan, kanang naa nagpaluyo niya mo'y imong kontra. Just like the sinner and sin. God hate the sin and love the sinner. Ay, ano ba? Ang sinner tao man na, but sin is impersonal. It is the influence. It is the evil force nga naa sa tao. So put on the whole armor of God so that we'll be able to stand against the wiles of the devil. The devil, good. Anong devil din sa Grego gitawag nagdiabolos. Gitawag nagdiabolos. Unya, ang diabolos is the matud pa din the one who slander or slanderous, the accusing falsely, the accuser, the opposing of the cause of God. Muna siya. Muning the devil. So, klaro kayo nga ang atong kontra, the devil. So, we wrestle not against flesh and blood. Dili na to ang tao kontra. So, kung naay magbinuang nimo, dili gyud di ay ng tao in person maoy imong kontra, kanang nagpaluyo niya nga sala, kanang nagahulhog ana aron mahimong mauna iyang kinaiya, mauna iyang taras, mauna ang iyang batasan, maoy nakaingon anang tawhana, mauna siya ang nakaingon. Spirituhanon nga puwersa ang atong kontra. Dili puwersa nga tawhonon, kundili espirituhanong puwersa. Unsa man ang mga puwersaha, matod pa niya dinhi, naghingan siya og mga rankings of devil, na ay ranggo, na ay mga rankings of devil. Dinhi naghisgot siya against principalities. Kining pulong principalities gitawag sa Grego archi. Ang ipasabutan ng archi, the person or thing that commences, the first person or thing in a series, the leader that by which anything begins to be. Sa to pa, kung ato ning tawgon sila dinhi sa atong hanay sa kasundaluhan, mga general ni sila nga demonyo. Nga gikan kanila ang direksyon, ang pagmando, ang pagsugo. Kay that commences man. Siya nga magapahimutang, magahimog desisyon, maghimog direksyon. Muna ang arche, principalities. Na nagwali dinhi nga akong nadungog nga ang kontra kuno nila, ang kontra kuno nato mga principal, dili na principal sa eskwelahan oy.
ang ipulong pasabot principalities, arche, mao ni ang usa sa mga ranggo sa mga demonyo nga ingno natog mga general ni sila sa level nila. So, naaday mga ranggo ni. Ikaduha, against powers. Unsa man ning powers dinhi? Kining pulong powers, exousia. Exousia. Unsa man ning exousia? Power of choice, liberty of doing as places, leave or permission, physical and mental power, the ability or strength with which one is endued, the power or authority, the power to rule, the government. Inunta mga person in charge ni sila. Gikan sa mga general, gibahin man ang mga general na may daghang department nga handulon sa mga general. So mao ni sila mga og company gikan sa pinakataas nga rin sa mga manager. Gikan sa presidente, ngadto sa vice president, ngadto sa general manager, ngadto sa mga floor manager, daghan pang mga ranking nga kuan. So imo makita nga hanay di ay ang evil forces sa mga demonyo. Mauni ang atong kontra. Mauni ang atong gipikig-awayan. Kung dili ka mada sa inunta ordinaryong demonyo, padad-an ka og mas dako granggo nga demonyo para gyud madaog ka, madala ka ra. Mo nang dili gud kumpiyansahan nga nakalabang ka anang usa ka tentasyon nga pasado ka na nga dili gyud ka mapukan anang tentasyon na. Tungod kay balik-balikan ka depende og kinsay ipadaan nimo og unsay ranggo. Against powers, against the rulers of darkness. Cosmocrator, kining pulong rulers dire. Cosmocrator. Gitawag ni siya Lord of the world, Prince of this age, the devil and his demons. Muna mga rulers. Cosmocrator. Nag-anam og kalako, nag-anam og ka taas ang ranggo. Onya, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Onya, last, against spiritual wickedness in high places. It is believed by most theologians nga doon na pa'y grupo sa mga demons nga naka-reserve kini sa panahon sa God's wrath. Salamat ta kay sa panahon ni sa God's wrath. Wala na ang church ini sa panahon sa God's wrath. Doon naman to'y duha ka division. No? Tribulation is the period of Antichrist or Great Tribulation is the period of the church under the regime or reign of Antichrist. God's wrath, it is the punishment of God to the wicked. Muna siya ang duha ka division sa end times. End times. Kining maabot nga pagtungha na Antichrist, mao ni ang panahon nga magsugod og tribulation ang church. After the tribulation, the church will be raptured, and then comes God's wrath, ang kapungot sa Ginoo. It is believed nga during God's wrath, kapungot sa Ginoo, mao na niyang panahon nga mabasa nimo sa Revelation chapter 16 ang mga plagues na ditoy mga grabe ka high ranking nga mga demons, mga worst nga mga demons nga buhian, nga grabe ang pag-antos sa mga tao nga tungod niya na ilang gibalikas ang Ginoo nga tuwa sa langit. Wala sila maghinulsol sa ilang sala.
apan gibalikas nila ang Ginoo nga tuwa sa langit. Kining rulers of the darkness of this world or against spiritual wickedness in high places. Kining klasiha sa mga demonyo wala pa ni karon. It is reserved during God's wrath. Panahon buhi ani. Inumdum mo basaha ang Revelation chapter 16 na adihay mga plague o mga hampak sa Ginoo nga na ay 7 vials of God's wrath, na ay 7 bowls nga iyabo sa Ginoo, o na ay lain-laing mga demons nga manggawas, og unya ang mga tao dagmalan, og unya balikason nila ang Dios. Niyan ang panahon sa God's wrath, wala na may maluwas kay ang Holy Spirit ni kuyog man sa church sa pag-rapture. Tuwa na taman sa langit. Yan ang panahon na. So, pagkapait, kining kadautan karon wa rani sa kamingking inigabot na sa God's wrath tungod kay muhugpa kaning gitan-ugan og kining gitaguang mga demons, high-ranking demons, kining gitawag og spiritual wickedness in high places. Musamot yun pagkadautan ang mga tao og pagka-worst ang tao ni anang panahon na. So mauna siya ang gipasidad-an ta ni Pablo sa klase sa atong pakigubat ug kinsay atong kontra. Nindot kayo gyud kining pagkasulat sa Efeso tungod kay sa gikaingon ko na mao ni ang blueprint sa Ginoo ug ginhigi detalye pag-aayo nga bisan sa aspeto nga ang church na engaged og spiritual warfare, pero wala ta ipadala sa panggubatan nga mura bitaw og floating, mura og wala tay alamag. Gi-aware ta kung unsang klase sa gubat ug kung kinsay atong kontra ug unsay ilang mga kinaiya og power. Sa ato pa perting kahayahay gyud kaayo nato nining gubata kay labihan ta ka informed kaayo sa tinuod lang sa gubat. Ang mudaog gyud sa gubat kanang pinaka best og intelligent. Nganong ang pinaka best man og intelligent? Tungod kay well-informed sila, mahitungod sa ilang plano, sa ilang kontra, mahitungod sa strength sa ilang kontra, mahitungod sa nature sa ilang kontra, mahitungod sa plano sa ilang kontra, naagad na magasukad sa intelligence. O sa kapaktor nga mo ay makapadaog sa gubat kanang maayo kag intelligent group. O kita pagkaninduta ining gubata kay well-informed ta sa Ginoo, mga kaigsuonan. Well-informed ta 2,000 years ago pa gisulatan na ta, gisistoryahan na ta sa pulong sa Ginoo nga mauni ang klase sa atong kontra, mauni ang klase sa gubat, ug mao kini ang matang sa mga pamaagi ug mga method sa atong kontra. Ha? Grabe, kanindot sa plano sa Ginoo nato diha sa Ephesians. So, against the spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you, manani, tungod ani, human ipaila ni Pablo ang klase sa gubat, ang nature sa gubat, kinsay atong kontra, unsay matang o gahom sa atong kontra. Matod niya, mauna ni. Wherefore, take unto you the whole armor of God. Ikaduhang pagbalik niya sa paggisubli niya, pag-awhag. That ye may be able to withstand. That we may be able to withstand, kanang pulong din hing withstand, antistitimi, to set oneself, yun din antistitimi, to set oneself against, to stand, resist, or to oppose. Isolob ko nimo ang tibuok, wa mo ingon og pilarang buok sa armor.
kundi ang tanan equipment isulob jud aron ka makahimo sa pag-oppose, aron ka makahimo sa pagbatok o sa pag-alkontra ining matanga sa kaaway. So, I am just praying to God that the Holy Spirit will help us to understand that really the nature of this warfare is spiritual. Spiritual realm po gihapon na atong pagsapot. Dapat sensitive kita. Dapat sensitive kita mo discern nga ni ata sa espirituhanong gubat. Og maunang makasabot nga mauni in ana ang iyang attitude because we are in the spiritual battle. Nata sa spiritual battle. So ingon din so that ye may be able to stand in the evil day, and having done all to stand, therefore having your loins girt about with truth. Number one sa armor is a comparative statement sa Roman soldier, sa armor sa Roman soldier, unya sa armor sa Christian soldier. Ano siya? Sa Roman soldier, ang tawag niya loin, gird, having your loins gird about with truth. Bakos. Usa sa ang unang gihinganlan ni Pablo nga armor kining bakos. Sa Romanhon nga sundalo, dako kaayo og gamit kanang bakos. Kay naa diha nagkumbitay ang kaniyang whistle, ang kaniyang espada, ang kaniyang money bound. Lapad na ang atong bakos, gagmay raman na ang bakos. Ang bakos nila sa Romanhon, dakog bakol unya sa atubang na ay nagabitay panalipod panalipod sa masilang bahagi sa katawan ng tao. Ako ning gi-research ang Romanhon nga konsepto. Sa bakos sa Romanhon, baga ni siya unya naa didto ang mga gipangsabong ang mga espada, ang iyang balon, ang whistle, kay na may mga whistle sila, og tubig, og sa atubangan ini na ay bronze nga nagbitay nga ipanalipod sa masilang bahagi sa katawan sa sundalo. Nganong na ay bronze sa lipod dihang dapita. Akong na-research nga, gipanalapda na nga dili siya maigo bagpana kanang reproductive organ ba sa laki. Kay sa balaod sa Roma, ang tanang laki magsundalog yun. Maulitawo man na og maminyo. Og sa armor sa Roma, Romanhong sundalo, palalipdan ang reproductive organ sa laki tungod kay dapat dili siya mahimong baog, dili siya maigo og pana o masamad ba nga makapahimong sterile niya sa pagkaagi nga dili na siya kaanak. Kay dapat man siya nga army, inig-ulit nila, makapaanak pa siya sa asawa aron makaproduce silang mga anak nga mahimo na pong mga sundalo. Kay og dili og mapuo ang mga laki kay nagsundalo man tanan, dili na mo sanay, wala na mo propagate pa nila. So usa na sa mga purposes. So ang equivalent ana kaning bakos sa Romanhon sa atong Christian nga side, ingon nga sundalo ni Kristo, ang bakos usab nato, baksan pod usab kuno nato ang atong mga hawak og kamatuoran. Kay espiritual man ang atong pakig-away,
Espiritual po ang atong hinagiban. Ug ang unang gilitok ni Pablo sa mga hinagiban nga atong isulob, kining hinagiban sa kamatuoran. Unsa ba ning truth dinhi? Ang truth is aletheia. That of a truth, the reality of certainty of Jesus Christ, of His Word. Amo ni siya. Sa to pa, ang truth din naglambigit o na-attach kang Kristo, mo nang mingon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Sa usa ka tinuod, sa usa ka kasiguruhan. Another meaning is light. Light is truth. Matud pa sa Biblia nga kung naa kamo sa kamaturan, naa kamo sa kahayag ug bisan kinsa katong naglakaw sa kahayag, dili gyud siya mapandol. Mga kaigsunan, usa ka dakong hinagiban ang kamatuoran, ang tinuod. Ang opposite ini ang bakak. Kung mabuhi ka sa bakak, kung mo resort kag pamakak, giatake na igo ka na sa kaway. Ha? Gubat man yan. Gubat ha. Gamayng bakak. Ha? Gamayng bakak. Gi-compromise na nimo ang truth, ang imong bakos. Nagsoon. Abot kong ma-realize ni nato nga usa sa mga armor nga maoy makapabuntog sa kaaway magkinabuhi ta sa tinuod. Dili ta magkinabuhi og bakak og butbut. Daghang mga tao sayon ra kayo nila ang pagpamakak, sayon kayo nila ang pagmamutbot ug tungod kay naanad sila pagpamakak. Dili na lang sila mobati og conviction tungod kay naanad sila og bakak. Mga igsoon, kutob sa naminaw nako. But kung mahatagan kini og igong pamalandong matagusa. Walay amount og unsang bakaka basta bakak. Maayo gyud nga magkinabuhi ta sa kamatuoran. Maayo gyud nga magtug-an ta sa tinuod. Maayo gyud magkinabuhi ta sa kamatuoran. Certainty, light, maglakaw tas diha sa kahayag. Atong tugutan si Kristo nga kanunay magdanag nato. Magkinabuhi ta kanunay diha sa tinuod. Dili ta mo resort og bakak bisan nga murag justifiable. Naay mga bakak nga murag atong tan-aw justifiable. Pero bakak gihapon. Ngano ba gyud nga mas inclined man ta sa mga butangad makapakompromiso sa atong pagtuo ingon nga Kristohanon. Labihan ka importante kayo ni nga hinagiban. Kay kung magsugod ka na og bakak, naigo ka na sa kaway. Kay hinagiban manimo ang kamatuoran. Ug sa panahon nga dili na kamatuoran ang naa nimo, igo ka na. Amen? Maigsoon, tug-an ta sa tinuod. Sa mga relasyon, dapat transparent ta. Para healthy ang relationship, transparent. Mao gyud ni ang pinaka-vitamins, pinamanambok gyud, healthy gyud ang relationship. Basta honest ta, basta kamatuoran atong gigunita. Kay kining bakak madugay gyud, masakpan man gyud ka. Bisag unsa og limod. Bag-o lang kung nakakita og usa ka tawo nga gidakop kay guilty na siya, 10 years ago na siya
gipatay niya ang 6 years old nga bata iya panggilugos. Unya di siya kato guilty siya. Layo na siya gilayasan pero dito sa maong lugar di siya katog. Hangtod nga nitugan siya 10 years ago na. Dili ka mabuhi og dugay sa bakak. Tanawa ang PhilHealth. Kung nagsubay mo sa mga husay sa PhilHealth, tanaw mo YouTube. Sa YouTube na dihang tanang mga husay og investigation sa Kongreso sa mga PhilHealth officials. Doon na na'y kaso, gikasuhan na ang mga tag-as kayong official sa PhilHealth. Kay conspiracy ang gikan sa PhilHealth ngadto sa mga doktor o sa mga hospital, dawit pa gani ang Civil Service Commission. Grabe di ay gyud ka ngilngig ang corruption sa PhilHealth. Pinaka number 1 nga corruption sa Pilipinas ang PhilHealth. Pero bisag unsa ka pino ang ilang pagfalsify sa document, ang pagsabot sa mga doktor o mga abogado sa PhilHealth nga ilang himuon nasakpan yun. Matod pa sa Tagalog, tapos na ang mga maliligayang araw nila. Plunder, malversation of public funds. Ang plunder, wala na bill. Malversation of public funds. Kanang falsification of public documents. Gross sa tuingan. Basta daghan tong kaso gihilangan lang. Gamay, ray 21 katuig. Why kapuslanan ng kwarta kung na kay kagawasan? Hindi na ka maka-enjoy. Mga igsoon, ako nang gisulti tungod kay kung maminaw ka sa husay, pertig yung pagkapino ang pagkahimo sa ilang crime. Ang ilang bakat, halos wa kay makita nga weakness. Halos wa kay makitang angle nga masakpan pa, pero masakpan man gyud. Kay dunay panultihon nga nag-ingon nga walay tinaguan nga dili mabutyag. Walay tinaguan. So, matud pa, wala nay mulabaw, that truth shall set you free. Wala nay mulabaw pa sa pagkinabuhi sa kamatuoran. Magkinabuhi ta sa kamatuoran, mga kaigsunan. Atong ipakita sa tanang aspect sa atong life ang kamatuoran. Tinuod diha sa atong pakigrelasyon, tinuod diha sa atong istorya. Basta let us always be conscious that everything we do kanunay na attach ang tinuod. Whether you are having a transaction, dapat puro tinuod ni. Sa libing tinuod mga kaigsunan, ang pinakalisod diha sa Christian life, ang pagkinabuhi sa kamatuoran. Ang pagkinabuhi sa tinuod. Ang paglakaw sa kahayag nga way sambong. Pero kung mahimo nato nga usa ka tinuyo nga kinabuhi nga naata sa tinuod, wala nay mulabaw pa sa kamalinawon sa imong konsensya. Wala nay mulabaw pa sa kadato sa kalinaw nga naa sa sulod nimo. Bisag unsa kagubot ang imong palibot sa gawas. Kung ingon ni ana ang imong practice o discipline sa kinabuhi, naglakaw ka sa kamatuoran. Mga igsoon, walay lain nga makapalipay sa atong Ginoo nga ang iyang mga katawhan magalakaw sa kamatuoran. O kana ang giingon sa iyang mga pulong. Amen. Hallelujah. So baksay ang imong hawak sa kamatuoran.
kaysa pagbuhat nimo sa ingon. Imong gibuntog ang pinakadako nga karakteristik sa atong kaaway. Ang atong kaaway si Satanas, matod pa ni Jesus, siya ang amahan sa tanang bakak. He is the father of lie. He is the father of hypocrisy. He is the father of disguise. He is siya ang pinakaamahan sa tanang pagpakaaron ingnon, sa tanang pagkabakakon, siya ang amahan. And if you live in truth, you could directly destroy himself. Imagine na. Inanara ang pagsukol sa kaway. Kung gipungtan ka ni Satanas, gipungtan ka sa mga demonyo, pag kinabuhi sa kamatuoran kay moray paagi makabalusta. Baksi imong hawak, ibakos na hugta ang bakos. Tungod kay naa diha ang sekreto sa pagbuntog sa kaway. Dalaygo ng Diyos. Taas pa man kung saan ang orasa ta. Basa pa lain nga armor. Gawa sa girdle of truth. Ingo din and having on the breastplate of righteousness. Wow. Kanang breastplate, thorax, the breast, the part of the body from the neck to the navel where the ribs ends. Kining breastplate, kining tibuok timong dughan nga re. Mao na ang pwesto sa breastplate sa Roman soldier. Bronze na. Di na madali og kapenetrate og espada or pana. Kay baga man na siya. So, mao na ang depensa. Nganong baga na siya nga steel or bronze? Tungod kay gidipinsahan diha ang imong vital organ, particularly ang imong kasing-kasing. Na dili na maigo, pwede ra ka maigo sa tiil, sa bukton, pero ayaw lang diha sa dughan, diha sa imong kasing-kasing. Or diha ba sa tunga, igo imong atay, imong baga. So, ang breastplate of righteousness. Wow. Righteousness is dikaiosne. It is a condition that a person is acceptable unto God. It is a condition that a person is upright unto the sight of God. Unsay atong righteousness? We are made righteous because of our faith in Christ. When we put our trust in Christ, we were declared by God righteous, meaning we are not guilty. We are innocent. We are innocent and we do not have any guilt feeling because of Christ's righteousness, imputed righteousness. So let us also put on the righteousness of God. Atong iwas-iwas ang righteousness. Ni adin higibutang sa atong kasing-kasing. Kay ni aman tungod ang breastplate dinhi. Ni sa atong kasing-kasing ang righteousness. Unsa ba ng righteousness in the heart? Ako kamong tagag comparison ini. There is a vast difference between righteousness in the heart and righteousness in the law.
in the Old Testament order, under the law of Moses, the righteousness sa ilang panahon, ang pagsugot sa kasuguan. When they obey the law, that is righteousness in them. Say for instance, it was their law that ang ilang child after 8 days, it should be circumcised under the law of Moses. So under that law, magpa-circumcise ang bata inig kawalo ka adlaw. Kay Hudiyo man siya. So, by doing that, ideklara sila righteous kay obedient sila sa law. But, matod pa sa Ginoo, no one has become righteous by obeying the law. That's why the new covenant has come. What is there in the new covenant? In the new covenant, our righteousness is received by believing the Lord Jesus Christ. What happened? Because of our belief in Christ, the righteousness of Christ, which is the perfect righteousness, is being imputed unto us. And that's why we are righteous because of Christ's righteousness. And that is perfect righteousness. That is righteousness in the heart. Ang pagkamataro nga naa sa imong kasing-kasing, ang breastplate of righteousness, itaod, put on the righteousness, butangi, ipakita, ipasundayan, i-wear, ayaw ibilin ang imong pagkamatarong dalhana sa tibuok nimong kinabuhi. Bisag asa ka maningpadi ning kinabuhiya, ang pagkamatarong ni Kristo ibutang sa imong kasing-kasing kay maunay hinagiban. Pagkamatarong, ang kinabuhi nga tarong ba, ang kinabuhi nga gikan ni Kristo nga gihatag nganhi kanato ato kanang ipakita ang breastplate of righteousness. Amen. Hallelujah. So, taman lang una kita dinhi ato ning tiwason sa sunod Bernes ang uban pang mga parts sa armor. So, duha ka armor. Remember, finally, be strong in the Lord. That means your strength, your power, your resistance must be from the Lord. Why? Because we wrestle not against flesh and blood. Dili nato kontra ang tao. Kung doon na kay kapuntang tao, remember this, we wrestle not against men. We are not fighting against men. We are fighting against impersonal enemy. We are fighting against sin, against the spirit beings, against these principalities, rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, because of that, let us gird ourselves with the gird of truth. And let us put on the breastplate, protecting our heart, protecting the vital organ, protecting the source of life, the breastplate of righteousness. Show to people the righteousness of Christ in you. Ipakita nga matarong ka, pinaagi kang Kristo. Ayaw tumbasi og dili minatarong ang uban kay ang imong kinabuhi ron gimatarong ka pinaagi ni Kristo, matarong ka na kauban ni Kristo o pinaagi ni Kristo. Amen. Pamalandungi kining mga butanga diha sa imong katulugon rong kagabion. We wrestle not against flesh and blood. Kinabuhi ta sa tinuod, kinabuhi ta sa kamatuoran. Baksi ang imong hawak o kamatuoran. Tapi ang imong dughan sa pagkamatarong ni Kristo. Ang kaaway buot mo padag mga arrow ngan histong kasing-kasing aron mapin down ta. Kasing-kasing na gani ang maluya, kasing-kasing na gani ang mag-discourage. Everything will collapse, everything will be affected. Munang panalipdan yun ang
vital organ, kay naa diha ang source of life. Ang righteousness ni Christ atong ipairal, kay mo na ang life force sa Christian life. It is a life force of a Christian life. Diha sa imong kasingkas. Amen. Pagam po ta, Lord, pagka maayo nimo, kay tinuod aware mo kami nga dunay gubat, pero gisangkapan mo kami sa mga hinagiban nga makapahimo namong mananao. Salamat Ginoo sa imong plano kanamo. Salamat Ginoo sa kamatuoran. Salamat Ginoo sa pagkamatarong na maoy among mga hinagiban nga among mabatukan kini nga among treacherous, tuso, marama nga kaaway. Salamat Lord na ang mga kaigsunan amgo na dili kami talunan apan gisangkapan mo kami aron mahimong mananao. We are more than conquerors through Him who loves us. Bless everyone, Lord God, as we continue to ponder these things, Lord God, about our spiritual warfare. Bless the people in Labangon, Lord God, particularly the GIK family there. Protect their whereabouts, protect their life, protect their minds, their hearts, protect, Lord God, hallelujah, their relationship, their business, ang ilang household, protektahi, Lord. Ang ilang life, protektahi batok sa coronavirus. Thank you, Lord. Salamat sa among natun-an ning kagabion. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless you and good night.